Para iligtas si Madam Z, nahulog ako sa dagat at nawalan ng alaala. Kusang loob niya akong pinakasalan para makabawi. Pero pagkatapos ng kasal, ang puso niya ay laging nakalaan sa kanyang unang pag-ibig na matagal nang nawawala. Ngayon, nang may balita tungkol sa unang pag-ibig na iyon, dali-dali niya akong binigyan ng 5 milyong piso at sinabing, nahanap ko na siya. Maghiwalay na tayo. Nang akmang luluhod ako para magmakaawa, bigla kong nabawi ang aking alaala. Lumalabas na ako ang nag-iisang tagapagmana ng isang nangungunang angkan at mayroon pa akong kasintahang matagal nang ipinangako. Sa sandaling ito, inabot ni Althea Buenaventura ang kasunduan sa paghihiwalay. Pirmihan mo na to, ang pera na iyan ay sapat na para sa buong buhay mo, sabi niya, at dali-daling lumabas ng hindi lumilingon. Pagkatapos kong pirmahan ang kasunduan, kinuha ko ang aking cellphone at pinindot ang isang numero. Hello, kilala mo ba ako? Pagkasabi ko nito, sumagot ang babae sa kabilang linya, Hoy, sira ka ba? Paano kita makikilala? Tinaasan ko siya ng kilay. Kahit ang boses ko, hindi mo na maalala? Si Aristo, hindi mo na ba ako kayang tawagan sa pangalan? O nagmamataas ka na? Tumahimik ang babae sa kabilang linya ng 2 segundo at biglang sumigaw. Aris! Buhay ka pa pala? Pagkatapos, naging mapait ang kanyang boses. 2 taon kang nawala ng walang balita. Akala ko nagtanan ka na. Hindi ko siya sinagot. Inutusan ko lang siya, pinadala ko na ang lokasyon sa cellphone mo. Sunduin mo ako. Kinabukasan, pagkalabas ko ng mansyon, isang kumikinang na Ferrari na may brilyante ang dumating. Isang napakagandang babaeng blonde na may asul na mata ang lumabas mula sa upuan ng driver, lumapit at akmang yayakapin ako. Pero malamig ko siyang itinulak at dumiretso sa pagbukas ng pinto ng kotse. Nagdabog si Althea sa galit. Walang puso ka. Buong gabi akong lumipad mula Amerika para lang dito at ganito mo ako tratuhin. Tiningnan ko siya ng malamig at sinabing, umalis na tayo. Pagkatapos, tiningnan ko ang lugar kung saan ako nanirahan sa loob ng 2 taon. Hindi ako nabibilang sa lugar na to, gaya ni Althea na hindi kailanman naging akin. Matagal na akong naging mahina dito sa loob ng 2 taon. Ngayon, sa wakas ay nabawi ko na ang aking alaala, dapat ko ring alamin kung sino ang sumira sa akin at nagdulot ng aking amnesia noong nakaraang taon. Pagkalipas ng 2 araw, bumalik si Althea sa mansyon. Pagkaakyat niya sa itaas, natuklasan niya na nasa silid tulugan ang maling impormasyon. Ang lalaki ay hindi ang kanyang unang pag-ibig. Naglakbay siya ng walang kabuluhan. Sa sandaling ito, kumatok ang katulong at pumasok, ibinigay sa kanya ang kasunduan sa paghihiwalay. Madam, perma na po ni Sir at umalis na. Wala siyang dinala nang umalis siya, kahit ang bank card na ibinigay niyo sa kanya. Kumunot ang noo ni Althea. Ang lalaking ito walang alam gawin. Wala ring pera sa kanya. Malamang nagpapanggap na kaawa-awa para makuha ang simpatsya ko. Inisip ni Althea na dapat niyang madaliin ang pagproseso ng paghihiwalay para maiwasan ang problema sa hinaharap. Pagkaalis ng katulong, pumasok si Ina Macaraeg, ang kanyang assistant. Madam, bumalik na naman si Elif Cuevas. Nagpakita ng pagkayamot si Althea sa kanyang puso. Hindi talaga madaling makipaghiwalay sa lalaking ito. Umiling si Ina. Hindi po. May mga reporter pong nakakuha ng litrato ni Elif Cuevas at ni Miss Arian ng Amerikanong financial conglomerate na nagpupunta sa hotel ng buong gabi at hindi umuwi. Sumama ang mukha ni Althea. Nakilala na naman niya si Arian. Hindi nakapagtataka na hindi niya kailangan ang pera na ibinigay ko, lumalabas na mayroon na siyang ibang pinagkakatiwalaan. Ang mood ni Althea, na hindi maganda noong una, ay lalong naging inis. Tumawag siya kay Trina de la Cruz, ang kanyang matalik na kaibigan, para mag-meet sa Quezon City. Sa Manila, tiningnan ko ang hanay ng mga magagandang babae sa aking harapan at bahagyang tumawa. Si Ariane ay nasa room sa itaas para makipag-usap tungkol sa negosyo. Natatakot na mabagot ako sa paghihintay, kaya nag-imbita siya ng ilang kaibigan para makipaglaro sa akin. Inalog ko ang baso ng alak at tinanong, ilang taong gulang na kayo, mga dalaga? Tumawa ang mga babae sa tabi ko at sumagot, ako po ay 23 taong gulang, at ako po ay 21. Tiningnan ko ang mga kaibigan na ipinatawag ni Arian, at nasiyahan ako.
Ang ganda at katawan nila ay higit pa kay Althea. Kung kaya niyang hiwalayan ako para sa kanyang unang pag-ibig, bakit hindi ko pwedeng tamasahin ang buhay? Tumawa ako at sinabi sa babaeng nakaupo sa tabi ko, uminom ka ng isang baso kasama ko, kung masaya ako, bibigyan kita ng isang sports car. Nang marinig ito ng magandang babae, nagtimpla siya ng alak para sa akin at lumapit pa sa akin. Para sa inyo po. Nakita nilang napakabukas palad ko, kaya naging masigasig din ang ibang mga babae sa pagtaas ng kanilang mga baso para batiin ako, at sabay-sabay na nagpakita ng iba't ibang galing para mapasaya ako. Kasabay nito, sa escape room sa itaas, umiinom ng alak si Althea kasama si Trina. Bigla na lang nagpayo si Trina, Althea, ilang taon mo na siyang hinahanap, dapat mo nang pakawalan siya. 5 taon na siyang hinahanap ni Althea, at may alok pa siyang 30 milyong dolyar sa internet, pero wala pa ring balita. Alam ni Trina ang kakayahan ni Althea. Kung ilang taon na siyang naghahanap pero hindi pa rin niya nakikita ang lalaking iyon, malamang wala na siya. Pero hindi naglakas loob si Trina na sabihin ang mga salitang ito sa harapan ni Althea. Hindi nagsalita si Althea, basta inubos niya ang baso ng alak. Alam ni Trina ang kanyang ugali, kaya hindi na siya nagsalita at iniba ang usapan. Si Aris, sumang-ayon talaga siyang makipaghiwalay sa iyo. Alam ng lahat na 2 taon na ang nakalipas, si Aris ay umibig kay Althea sa unang tingin. Bago sila ikinasal, hindi siya umalis sa kanyang tabi, at sinundan siya sa iba't ibang paraan. Pagkatapos, para harapin ang kanyang pamilya na nagtutulak sa kanya na magpakasal, nagparehistro siya ng kasal sa kanya. Si Aris ay mas nagsikap na pasayahin siya, halos ibigay niya ang buong puso niya sa kanya. Kung ganun kamahal ni Aris si Althea, paano siya madaling sasang-ayon sa paghihiwalay? Sa pag-aakalang hindi normal ang sitwasyon, mayroong nakatagong dahilan. Iniisip ang litrato niya at ni Ariane sa hotel, nanlamig ang mukha ni Althea. Sa sandaling ito, biglang itinuro ni Trina ang ilalim ng lobby. Bakit parang kamukha ni Aris ang lalaki sa ilalim? Kinuskos ni Trina ang kanyang mga mata. Hindi, paano magiging ganon kagwapo si Aris? Nang marinig ito ni Althea, sumulyap siya sa direksyon na itinuturo niya. Sa SA area, may ilang magagandang babaeng nakapalibot sa isang lalaki. Nakaupo siya sa sofa na nakapatong isa lang akong ikatlong partido na hindi kayang itaas ang aking mukha. Tinitigan ako ni Althea Benaventura na may galit at tumayo para lumapit kay Aris Kevas. Pakinggan mo akong mabuti. Ang kasal na ito, tiyak kong ipaghihiwalay ko. Ngumiti ako ng malamig. Kung ganoon, bilisan mo ang paghahanap sa aking kwintas na may jade. Kung hindi mo ito mahanap, dadalhin ko ang buong Althea Group para samahan ka. Ito ang nag-iisang pagkakataon na ibinigay ko sa kanya. Pagkatapos kong sabihin ito, tiningnan ko siya ng may babala at mabilis na umalis. Pagkalabas ko ng opisina, nakita ko ang isang lalaking may kulay blonde ang buhok na papalapit sa akin. Si Vince Madrid, anak ng mga Madrid, isa sa mga humahanga kay Althea. Simula nang pakasalan ko si Althea, hindi na siya nagdalawang isip na guluhin ako. Nakita ako ni Vince Madrid na lumabas sa opisina ni Althea at nagulat muna, pagkatapos ay itinuro ako at sumigaw. Anong ginagawa mo rito? Anong pakialam mo? Sumagot ako ng inis. Dati, para magustuhan ako ni Althea, pinigilan ko ang aking ugali at sinubukan na maging isang mabuting asawang masunurin. Sa tuwing guguluhin ako ni Vince Madrid, tahimik akong magtitiis o iiwas na lang kung kaya ko. Ngunit ngayon, wala na akong balak magpigil pa. Hindi inaasahan ni Vince Madrid na ako, na dati mahina at madaling takutin, ay maglakas loob na kausapin siya sa ganitong paraan. Nagalit siya kaya nagbago ang kanyang mukha. Aris Kevas, hiwalay na kayo ni Althea. Bakit mo pa siya kinukulit? Tumawa ako. Vince, hindi pa kami nakakapagproseso ng diborsyo ni Althea. Kaya, kasal pa rin kami sa ilalim ng batas. Sumugod si Vince Madrid sa harap ko, mayabang na itinuro ang aking ilong. Kasal pa rin? Hindi naman ikaw ang gusto ni Althea. Iwinagayway ko ang aking kamay. Kung gusto niya ako o hindi, hindi mahalaga. Ang mahalaga ay hanggat hindi ako nakikipaghiwalay, ako pa rin ang kanyang legal na asawa. Nagpuyo sa galit si Vince Madrid. Nakita ko na ang mga lalaking umaasa sa iba para sa pera. Bakit ka kumakapit at ayaw makipaghiwalay maliban sa pera? Habang nagsasalita,
Kumuha si Vince Madrid ng tseke mula sa kanyang bulsa at ibinato sa aking mukha. Narito ang 1,000,000. Kunin mo ang pera at umalis at huwag ka nang bumalik. Tinitigan ko ang mayabang na lalaki at tamad na pinulot ang tseke. 1,000,000 at gusto mo akong lumayo sa kanya habang buhay? Dinilat ni Vince Madrid ang kanyang mga mata. Anong habang buhay? Gusto kong lumayo ka kay Althea magpakailanman, ikaw na umasa sa iba para mabuhay. Sa tingin mo ba, mahal ang 1,000,000? Tumawa ako ng mahina. Vince, 1,000,000 lang at naglakas loob ka nang ilabas ito. Nakakahiya ka. Bahagya kong itinaas ang aking kamay. Sa isang malakas na pihit, ang tseke ay umikot sa hangin na parang talim, nag-iwan ng isang linya ng dugo sa mukha ni Vince Madrid. Hinawakan ni Vince Madrid ang kanyang mukha nang may sakit at nakita ang kanyang kamay na puno ng dugo. Aris Cuevas, naglakas loob kang hiwain ang aking mukha. Papatayin kita. Ngumiti ako ng malamig. Ikaw. 2 taon na ang nakalipas, kahit isang grupo ng mga baliw na aso na sinanay sa tropikal na gubat ay hindi ako mapatay, lalo ka pa. Nagalit si Vince Madrid at itinaas ang kanyang kamay para subukang suntukin ang aking mukha. Gayunpaman, bago pa man mahawakan ang kanyang kamay, hinawakan ko na ito. Pagkatapos, may isang malakas na tunog ng butong na bali. Si Vince Madrid ay sumigaw tulad ng isang baboy na kinakatay at lumuhod sa lupa. Ang kanyang kanang braso ay nabali sa isang kakaibang posisyon. Tinitigan ko si Vince Madrid habang nakaluhod sa lupa at tinaasan siya ng kilay. Hindi mo natutunan ang iyong leksyon. Sa susunod, hindi lang ito basta-bastang braso ang mawawala sa iyo. Sa sandaling ito, may isang galit na boses ni Althea Buenaventura mula sa likuran. Aris Cuevas, anong ginagawa mo? Pagkakita kay Althea Buenaventura, sumigaw si Vince Madrid, Althea, balak akong patayin ni Aris. Tumingin ako sa likuran at pumalakpak. Hindi mo ba nakita? Pinahihirapan ko lang siya. Walang oras si Althea para magsayang ng oras sa akin at agad na inutusan ang mga tao na dalhin si Vince Madrid sa ospital. Humingi kayo ng tawad kay Vince Madrid sa bahay ng mga Madrid. Ang mga Madrid at ang mga Buenaventura ay may magandang relasyon sa negosyo. Ang pagsugod sa kanya ay hindi pa palampasin ng mga Madrid. Tiningnan ko si Althea na para bang tinitingnan ko ang isang tanga. Karapat-dapat ba siya? Pagkatapos kong sabihin ito, bumaling ako para umalis. Tumigil ka. Hinawakan ako ni Althea sa braso. Sa aking mga mata, may kumikislap na berdeng ilaw. Iwinasiwas ko ang kanyang kamay. Huwag mo akong hawakan. Sa tingin mo ba, isa pa rin akong walang magawang tupa na nagtitiis sa lahat tulad noon? Sa tabi niya, nagulat si Trina de la Cruz. Nagsimulang maglabas ng malamig na aura si Althea. Aris Cuevas, gusto mo bang mamatay? Kung gusto mong mamatay, tutulungan kita. Ngumiti ako ng kasuklam-suklam. Subukan mo. Nagpakita si Althea ng isang kakaibang mapanganib na hitsura. Huwag mong isipin na dahil suportado ka ni Arian ay hindi na kita kayang galawin. Tinaasan ko siya ng kilay. May sumusuporta ba sa akin? Naninibugho ka ba? Napalunok si Althea. Wala siyang gusto para sa akin na manibugho. Nakaramdam lang siya ng pagkayamot sa kanyang puso. Aris Cuevas, kung gusto mong magpakita ng pagmamahal sa aking harapan, pinapayuhan kitang kalimutan mo na iyon. Tinitigan ko siya. Kung sa tingin mo na may gusto ang lahat sa iyo, nagkakamali ka. Pagkatapos kong sabihin ito, tumalikod ako para umalis. Malamig na tiningnan ni Althea ang aking likuran habang ako'y umaalis. Pagkaalis ko, naglakas loob na lumapit si Trina kay Althea. Ito pa ba yung Aris na nagmamahal sa iyo hanggang sa mamatay dati? Hindi kaya may sumapi sa kanya? Hindi rin maintindihan ni Althea. Sa loob lamang ng ilang maikling araw, paano nagbago ng husto ang lalaking ito? Umalis ako sa Althea Group at bumalik sa hotel. Hindi pa ako nakatatagal doon, nakatanggap ako ng tawag mula kay Bettina, ang kapatid ni Althea Buenaventura na may masayahin at magiliw na personalidad, bukas palad, at may magandang tawa. Nalaman niya na naghiwalay kami ng aking kapatid at natakot na baka may isipin ako kaya inimbitahan niya akong lumabas. Sa bahay ng mga Buenaventura, si Bettina lang ang nagmamalasakit sa akin. Siya rin ang nag-iisang kaibigan ko pagkatapos kong magka-amnesia. Malapit na akong umalis sa Maynila,
gusto kong pasalamatan siya bago ako umalis, kaya sumang-ayon ako. Dinala ko si Bettina sa pinakapaborito niyang Hermes. Pagkatapos ng kalahating oras, niyayakap ni Bettina ang isang Hermes Birkin na matagal na niyang gusto pero hindi kayang bilhin para lumabas. Kahit nakaraniwan siyang gastadora, ang gumastos ng 4 milyon para bumili ng bag ay labis na. Kuya Aris, binigay mo talaga sa akin ang bag na ito. Tiningnan ni Bettina ang bag na nagkakahalaga ng bahay at hindi makapaniwala. Tumawa ako at tumango. Sa susunod na buwan ang iyong kaarawan. Isipin mo ito bilang maagang regalo. Naiyak si Bettina sa pagkadama. Kuya Aris, napakabait mo. Pero saan ka kukuha ng ganoong karaming pera? Bahagya siyang naghinala. Hindi ba't hindi siya kumuha ng kahit ano o isang bahay nang siya ay nakipaghiwalay sa kanyang kapatid? Bukod dito, hindi siya nagtatrabaho sa loob ng 2 taon, kaya paano siya nagkaroon ng ganoong kita? Mahinahon kong sinabi, mga nakaraang ipon. Bettina, isang boses ang biglang tumugon, sabay mulat ng kanyang mga mata at tiningnan ako. Kuya Aris, naaalala mo na ba ang lahat? Tumango ako. Esan? Nagulat si Bettina. Kaya naman ang kakaiba mo sa mga nakaraang araw. Nagbago ka ng husto, kaya lumalabas na naaalala mo na ang lahat. Tiningnan ako ni Bettina na may kumikinang na mga mata. Kuya Aris, ganito ka pala kayaman. Hindi ka ba isang anak ng isang bilyonaryo? Tumawa ako at umiling. Alisin ang salitang anak. Masayang tumango si Bettina. Pwede ba kitang maging sugar baby? Buong hapon, sinuyod ko si Bettina sa lahat ng tindahan ng mga designer brand sa mall. Nang gumabi at kumain na kami ng hapunan, dinala ni Bettina ang mga pinamili niya pa uwi. Bumalik ako sa hotel. Hindi pa ako natatagal sa hotel nang makatanggap ako ng tawag mula kay Bettina. Pagkasagot ko, isang pamilyar na boses ang tumugon, manugang ni Bettina, magkaroon ka ng kalahating oras para pumunta sa Villa de Asuncion, kung hindi, maghanda ka para sa libing ni Bettina. Okay. Sa oras na ito, nakatali si Bettina sa isang silya sa Villa de Asuncion. Ang kanyang bibig ay tinakpan din ng tape. 2 bodyguard na nakaitim ang nakatayo sa kanyang magkabilang gilid na hindi inaalis ang mga mata sa kanya. Ibinaba ng lalaki ang telepono at tumingin sa 2 bodyguard. Hindi pa ba kayo aalis? Pagkatapos lamang napalayain ang mga kamay ni Bettina na sinira niya ang tape sa kanyang bibig at tumayo. Kiko Olaguer, may sira ka ba sa ulo? Naglakas loob kang kidnapin ako. Sa 3 pinakamalaking pamilya sa Maynila, bukod sa pamilyang Buenaventura, mayroon ding pamilyang Olaguer at pamilyang Domingo. Kahit na ang pamilyang Olaguer ay walang malapit na kaugnayan sa pamilyang Buenaventura, mayroon silang relasyon. Binibini, huwag kang gumalaw. Hindi kita sasaktan. Inimbitahan lamang kita upang magkaroon ng oras para magpakita si Aris. Mabilis na tumibok ang puso ni Bettina. Nalaman niya na nasugatan ko ang mukha ni Vince Madrid at nabali ko ang isang braso. Si Kiko Olaguer ay malapit na kaibigan ni Vince Madrid at gusto akong gumanti para kay Vince Madrid. Hindi. Kailangan kong pigilan si Kuya Aris. Pinlano ni Bettina na sumugod at kunin ang telepono pero hinarang siya ng 2 bodyguard. Kiko Olaguer, binabalaan kita. Hindi pa hiwalay si Kuya Aris sa aking kapatid. Kung may mangyari sa kanya, hindi ka patatawarin ng aking kapatid. Ngumisi si Kiko Olaguer. Binibini, wag mo akong takutin. Narinig ko na hindi mahal ni Althea si Aris. Sa 2 taon ng kasal, hindi man lang siya sinulyapan. Naglakas loob pa siyang bulihin ang aking kaibigang si Vince, kaya tuturuan ko ang taong ito ng isang leksyon. Sinunggaba ni Bettina ang baso sa mesa at ibinato kay Kiko Olaguer at nagmura, nagsisinungaling ka. Mahal ako ng aking manugang, kung maglakas loob kang saktan siya, lalamunin ka ng aking kapatid. Iniwasan ni Kiko Olaguer ang baso at umupo sa isang upuan. Binibini, hindi ako madaling takutin. Alam ng lahat na si Althea ay itinatrato si Aris tulad ng basura. Paano siya magagalit sa akin para sa kanya? Sa mga mata ni Kiko Olaguer, may kumikislap na berdeng ilaw. Hinila siya ng mga bodyguard. Binibini ay. Ang tanging nakita na lang ay ang papalayong pulang ilaw sa likuran ng kotse. Natuwa si Bettina Buenaventura, kaya muntik na siyang tumalon.
Ate, sabihin mo sa akin, napakagaling ni Kuya Aris kanina. Ginawa niyang mumo ang mga bodyguard ni Kiko Olager. Tinitigan ni Althea Buenaventura ang direksyon na tinahak ko. Hindi niya alam kung ano ang iniisip niya. Naalala ni Aurora Olager ang mayabang kong hitsura kanina at nakaramdam ng kaunting interes. Hindi lang niya nabali ang daliri ng kanyang kapatid, nagawa pa niyang harapin ang maraming bodyguard nang walang galos. Ang lalaking ito ay hindi basta-basta. Althea Buenaventura, ang iyong dating asawa, ay talagang nagparamdam sa akin na kailangan kong tingnan siyang muli. Hindi pa nakapagsalita si Althea, nagsalita si Bettina Olager kay Aurora Olager. Huwag kang magkaroon ng balak sa aking manugang, ha? Hindi pa sila nagdidiborsyo ng aking ate. Umiti ng bahagya si Aurora Olager. Kung gayon, hihintayin ko na lamang na magkaroon sila ng bisa ng diborsyo bago ko siya ligawan. Agad na naglabas ng malamig na tingin si Althea Buenaventura. Maglakas loob ka. Ngumiti si Aurora Olager. Sa una, nagbibiro lamang siya, ngunit dahil sa reaksyon ni Althea Buenaventura, lalo siyang nainteres. Nagbibiro lang ako. Isa pa, malapit na rin kayong magdiborsyo. Kung liligawan ko siya, wala kang pakialam doon. Sa wakas, binantaan ni Althea Buenaventura si Aurora Olager. Alagaan mo ang iyong kapatid. Sa susunod, hindi lamang daliri ang kanyang mawawala. Tumango si Aurora Olager. Ang nangyari ngayong gabi ay kasalanan ng aming pamilya Olager. Kahit na hindi ako gumalaw, hindi papalampasin ito ni Althea. Sa kasong ito, ang pagputol ng isang daliri ay maituturing na isang aral para sa kanya. Nakikita ko, pagkatapos ng seremonya ng kasal ni Bettina at ni Vince, hindi ako magkakaroon ng kahit anong pabor. Pagkatapos niyang bigyan ng babala ng malamig, inihatid ni Althea Buenaventura si Bettina Buenaventura sa kotse at umalis. Pagkabalik ko sa hotel, niyakap ako ni Arian na may kapanapanabik na mukha at sinabing, Aris, nalaman ko ang tungkol sa transaksyon ng Black Sea 2 taon na ang nakalipas. Nakahanap ako ng dokumento na may pangalan mo. Mayroon lamang mga numero ng bank account sa loob. Batay sa mga numero ng account na ito, nalaman ko kung sino ang gustong pumatay sa iyo 2 taon na ang nakalipas. Hindi sinabi ni Arian ang kahit ano, direkta niyang ibinigay ang tablet sa akin. Kinuha ko ito para tingnan. Agad akong nagbago ng ekspresyon, ang Ifay family sa Jin City. Ang umupa kay Ify para ipapatay ako 2 taon na ang nakalipas ay miyembro ng pamilyang Ify. Hindi ka panipaniwala. Kakakuha ko lang ang telepono para tawagan si Lolo nang biglang lumitaw ang bagong balita sa computer screen. Yifei Hao Chen ng Yifei family sa Jin City ang ikakasal sa Miss ng Jiang family, nakatakda na ang petsa ng kasal. Sa ilalim ng headline, mayroong larawan ng kasal ni Yifei Hao Chen at Jiang Yuting. Nagulat ako nang tumitig sa larawan. Ang 2 taong ito, ang isa ay ang pinsan ko at ang isa ay ang aking fiancé na ikakasal sa akin pagkatapos ng 5 taon. Ikakasal sila? Nakuhanan na ba sila ng mga larawan ng kasal? Mga bastos. Iniisip ba ni Yifei Hao Chen at Jiang Yuting na patay na ako? Agad akong nag-online para alamin ang mga kaganapan sa pamilyang Yifei sa nakalipas na 2 taon. Sa huli, nalaman ko ang 2 mahahalagang bagay. Una, inihayag ng pamilyang Yifei ang aking kamatayan 2 taon na ang nakalipas. Gumawa pa sila ng grand funeral para sa akin. Pangalawa, si Lolo ay nakaranas ng stroke at naparalisa sa kalahati ng kanyang katawan dahil sa labis na kalungkutan sa aking kamatayan. Si Lolo ang nag-iisang tao sa pamilyang Yifei na nakakaalam ng kakayahan ko. Maliban na lamang kung makikita niya ako, hindi niya paniniwalaan na patay na ako. Ayon sa teorya, nang malaman na nahulog ako sa bangin at nasaktan 2 taon na ang nakalipas, hindi ito dapat malaman ng pamilyang maliban. Tinitigan ko ang numero ng bank account na nalaman ko. Matapos mawala ang aking mga magulang, si Lolo ang nagpalaki sa akin upang maging tagapagmana. Kung namatay ako, mapupunta ang mga karapatan ng tagapagmana sa kamay ng pangalawang pamilya. Iniisip ko ang lahat. Lumapit si Arian sa wine cabinet at nagbuhos ng isang baso ng pulang alak at ngumiti. Aris, sa pagkakataong ito, mayroon akong maraming tao na sapat para gibain mo ang pamilyang Malamig ko siyang tiningnan. Huwag kang gumawa ng anumang dagdag na hakbang. Umupo si Arian sa sofa. Bakit?
Nakita mo na ba na hindi mo balak maghiganti? Uminom ako ng alak. Ganoon ba ako kabait? Pinisil ako ni Arian at nakangiting sinabi, 2 taon na ang nakalipas, totoo na wala kang nabago kahit kaunti. Maghanda na tayo. Babalik ako bukas sa Gin City. Kinabukasan, dahil hindi ako nakatulog ng maayos kagabi, natulog ako nang may takip sa mata sa eroplano. Pagkababa ko ng eroplano, bumalik ako sa hotel. Natulog ako muli. Bumangon ako ng 9:00 ng gabi, kumain ng hapunan, at pinasok ang pamilyang Ihi sa dilim. Ang pamilyang Ihi ay isa sa 6 na siglo na pamilya sa China. Naipamahagi sila sa Hilaga at Timog. Sa Hilaga, sa Maynila, mayroon ang pamilyang Domingo, ang pamilyang Olager, at ang pamilyang Buenaventura, kung saan ang pamilyang Buenaventura ang pinakamalakas. Sa Timog, sa Gin City, mayroong pamilyang Domingo, pamilyang Ie, at pamilyang Jayang na pinananatili ang balanse. Gayunpaman, 20 taon na ang nakalipas, hindi ko alam kung bakit lumipat ang pamilyang Domingo sa ibang bansa. Habang nagtatrabaho sa mga bagay sa loob sa mga unang taon, ang pamilyang Jayang ay lalong bumaba, kaya't ang pinakakilala at malakas na pamilya sa Gin City ngayon ay ang pamilyang I. Parehong matalik na kaibigan ang aking lola at ang lola ng pamilyang Jayang at nailigtas pa ako ng aking lola isang beses. Ang aking lola ay naalala ang pabor na ito. Sa mga nagdaang taon, palagi niyang sinusuportahan ang pamilyang Jayang at mayroon pa siyang balak na magkaroon ng kasal. Kaya, nang maging mature ako, tinawag ako pabalik para ipakasal kay Jayang Yuting. Ang seremonya ng pag-engagement 5 taon na ang nakalipas, sa paghihikayat ng parehong pamilya, ay napakaganda at maluho. Kinabukasan, tumaas ang stock ng pamilyang Jayang ng 5 puntos. Mula noon, masasabi na maayos ang takbo ng pamilyang Jayang sa mundo ng negosyo. Mabilis akong nakarating sa villa ng pamilyang Ihi at ipinarada ang aking sasakyan sa tapat ng likurang pasukan. Mag-isa akong umakyat sa pader. Ang ikinagulat ko ay lahat ng bodyguard sa villa ng pamilyang Ihi ay napalitan at mas mahigpit ang seguridad. Pumunta ako sa pribadong gusali kung saan naninirahan si Lolo. Nakahanap ako ng isang bilog sa loob ng maliit na gusali nang hindi nakikita si Lolo. Si Lolo ay nagkaroon ng stroke. Hindi kaya dinala siya ng aking pangalawang tiyuhin sa isang bahay ng pangangalaga? Hindi ko mahanap si Lolo at plano kong huwag nang tumagal pa. Gayunpaman, nang bumaba ako, hindi sinasadya kong nakagambala ang isang bodyguard. Sa lalong madaling panahon, tumunog ang alarm sa villa. Padami ng padami ang mga bodyguard. Sa gitna ng kaguluhan, tumakbo ako sa 2 palapag. Sa tapat ko, nakasalubong ko ang isang lalaki. Hindi ako nagsalita ng 2 beses. Sinalakay ko siya at pinatumba. Pagkatapos, tumalikod ako at tumakbo sa sala para maghanda ng pagtalon mula sa balkonahe. Hindi ko inaasahan na nang makapasok ako sa kwarto, isang matamis na amoy ang sumalubong sa akin. May tao sa kwarto. Isinara ko ang pinto at lumingon. Nakita ko si Althea Buenaventura na lumitaw sa aking harapan. Bakit siya narito? Hindi inaasahan ni Althea Buenaventura na ang lalaking pumasok ay ako. Aris Cuevas, bakit ka narito at nabalisa ang maraming gwardiya? Sa labas, may naririnig akong nagmamadaling mga yabag. Wala akong oras para magpaliwanag at kumilos para magtago sa banyo. Isinara ko muli ang pinto ng banyo. Ang pinto ng sala ay kinatok na. Hinawakan ko ng mahigpit ang hawakan ng pinto at maingat na pinakinggan ang anumang galaw sa labas. May pumasok at tinanong si Althea kung may nakita siyang kahina-hinalang tao. Sinabi ni Althea, hindi ko nakita. Huminga ako. Tila mayroon pa siyang puso at hindi ako isinuko. Umalis na ang mga gwardya. Sa labas, may naririnig akong malamig na boses ni Althea. Lumabas ako. Nang marinig ko ito, tinanong ni Althea, bakit ka narito? Tinaasan ko siya ng kilay at mumiti. Ito dapat ang itatanong ko sa kanya. Althea, bakit ka nasa aking bahay? Nagduda si Althea. Ikaw ba ay miyembro ng pamilyang Ihi? Nakita kong may isang baso ng tsaa sa mesa, kaya kinuha ko ito at uminom ng isang lago. Sa mga mata ni Althea, walang paraan para mahulaan kung ano ang iniisip niya. Tila walang nagangalang Aris Cuevas sa pamilyang Ihi. Kung miyembro ka ng pamilyang Ihi, hindi ka dapat kilalanin ng kanilang mga gwardya. Ibinaba ko ang baso.
Tama o hindi, malalaman mo sa kalaunan. Ngayon, hindi ko gustong ipaalam sa pamilyang Ihay na buhay pa ako. Plano kong maglakad papunta sa bintana para tingnan ang sitwasyon sa labas. Hindi ko inaasahan na pagkatapos lamang ng 2 hakbang, nakaramdam ako ng panghihina. Akala ni Althea na nasugatan ako at dali-daling sumugod para tulungan ako. Tiningnan ko ang kanyang mukha. Nakaramdam ako ng kakaiba sa aking mga mata. Gulat na natanto ni Althea na ininom ko ang katas na galing kay Ai Hao-chen na binago ang mga gamot. Napakagulo, kumapit ako sa kwelyo niya at hindi mapigilang bumaling sa kanya. Ang mga mata ni Althea ay nakatitig sa akin, siya ay masunurin. Sa pangalawang pagkakataon, hinalikan ko siya, ang katawan ni Althea ay agad na nanigas na parabang nagpapahirap. Nagmadali siya para pigilan ako at hinawakan ang kamay ko na gumagalaw ng random, pinigilan ako. Sandali, nagpakawala si Althea ng mga salita mula sa paghihirap. Sa sumunod na sandali, hinalikan ko siya. Agad na sumulak ang buong katawan ni Althea. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis, napakakilala ng pakiramdam. Tinitigan ako ni Althea, napakatindi ng mga tingin. Ito ba talaga ay siya? Nahulog ako sa isang bangungot, bumalik sa maulang gabi 5 taon na ang nakalipas. Sa oras na iyon, lumahok ako sa tulong para sa mga tao sa Afrika. Sinalakay ng mga terorista ang ospital at nahuli ako. Nakatakip ang aking mga mata, hindi mahalaga kung anong mga dahilan ang ginawa ko. Itinakwil pa rin ako ng babaeng iyon. Sa kalagitnaan ng gabi, idinilat ko ang aking mga mata at nakita si Althea na nakahiga sa aking tabi. Nagulat ako, sa 2 taon ng pag-aasawa, hindi niya man lang ako pinahintulutan na hawakan ang kanyang kamay. Bakit? Agad kong naalala ang lahat ng nangyari noong gabing iyon, nalason ako at tratuhin si Althea bilang gamot. Nang makita kong magigising na si Althea, mabilis kong hinampas ang kanyang batok na parabang kidlat. Sa sandaling dumilat si Althea, pinatumba ko siya. Huminga ako at tumayo mula sa kama at agad na umalis. Bago sumikat ang araw, umalis na ako. Hindi nagtagal pagkatapos kong umalis, nagising si Althea. Bumangon siya sa kama. Wala akong nakita sa kwarto. Kung hindi dahil sa magulong kama at ang pulang marka, pati na rin ang malinaw na marka ng sugat sa kanyang balikat, iisipin niya na ang nangyari kagabi ay panaginip lamang. Hinilot ni Althea ang kanyang masakit na batok. Sa kanyang mga mata, may nagliliyab na pagpatay. Pagkatapos makatulog sa akin, naglakas loob pa rin siyang patumbahin ako. Tumunog ng ilang beses ang telepono. Kinuha ito ni Althea at nakita na mensahe ko iyon. Nang buksan niya ito, agad siyang lumamig. Nilipat ko sa kanya ang 10.9 pesos at nagpadala ng mensahe. Tinitigan ni Althea ang 10.9 pesos. Ang buong katawan niya ay nagpapakita ng isang malamig na aura. Anong klaseng bagay ang iniisip niya sa sarili niya? Naglakas loob pa siyang punahin siya. Sobrang kahihiyan. Pinisil ni Althea ang kanyang telepono. Aris Cuevas, mas mabuti kung hindi ka mahuli. Kung hindi. Pinigilan ni Althea ang galit sa kanyang puso at tinawagan ang kanyang bodyguard para sunduin siya. Kagabi, pumunta siya rito para talakayin ang mga bagay sa Isay family ang hindi sinasadya na natapon ng katulong ang tsaa sa kanyang katawan, kaya pumunta siya sa aking silid para magpalit ng damit. Naalala ni Althea ang katas na may gamot. Ang mga mata ni Althea ay nagpakita ng nagbabantang. Sino ang naglakas loob na gumawa ng galaw sa kanya? Napakagaling niya talaga. Agad na dumating ang bodyguard. Papasok si Althea sa kotse nang binigay sa kanya ni Yang Ting ang mga dokumento. Sinisiyasat ko ang utos mo, ngunit kakaiba na wala akong nakita ng anumang ugnayan ni Arian sa pamilya Aris Cuevas. Tinanggap ni Althea ang mga dokumento at sinuri ito. Sa kanyang mukha, may isang malamig na reaksyon. Ang kanilang relasyon ay tiyak na hindi normal. Kung hindi, bakit siya makikitungo sa kanya ng may respeto? Ngayon, pagkatapos lamang isipin na may ugnayan ako at si Arian, nasusuka na si Althea. Aris Cuevas, ang lalaking iyon, ano pa ang itinatago niya? Anong relasyon mayroon siya sa Yusay family? At sa kakagabi. Kinuskos ni Althea ang kanyang kilay, hinila ang kanyang telepono at tinawagan ako. Matagal tumunog bago ito nakonekta. Hello, isang malata na boses ang lumitaw sa telepono. Tila hindi pa ako nagigising.
Bago pa man makapagsalita si Althea, narinig niya ang boses ni Arian mula sa telepono. Aris, sino yun? Hinigpitan ni Althea ang kanyang telepono. Ang galit ay tumindi sa kanyang puso. Sa ganitong kaagahan, bakit nasa tabi ko si Arian? Hindi kaya't magkasama sila kagabi? Pagkatapos kong marinig ang boses ni Althea, idiniskonekta ko ito. Hinatulan ni Althea ang aking numero. Nagaling na, nag-isip pa ring hindi ko makakayang gumawa ng kahit ano sa kanya. Nilubog ni Althea ang kanyang pulang labi. Sa sulok nito, nakabitin ang isang malamig na ngiti. Sa hotel, nakatayo si Arian sa tabi ng kama at tumawa habang tinitingnan ako. Pagkatapos kong ibaba ang telepono, tiningnan ko siya. Paano ang bagay na sinabi ko sa iyo na siya sa atin? Si Tio Giffey ay kasalukuyang nasa suburban nursing home. Tumango ako, nagbihis at lumabas. Pagkarating ko, nalaman kong mayroong mga bodyguard sa labas ng ward ni Tio. Naghintay ako para walang mapansin at tumakas. Pagkalipas ng ilang minuto, nagsuot ako ng puting coat, naka-face mask at lumabas. Sandali lang, doon ka muna. Hinarang ako ng bodyguard. Tumango ako. Sa mga bodyguard, may lumitaw na malamig na tingin. Ang sinasabing Master Yisai ay siguradong si Evie Hao Chen. Sa loob ng ward, hinawakan ni Evie Hao Chen ang kamay ni Evie. Sa sobrang galit ay namula ang mga mata ko. Althea Benaventura. Inutusan mo pa talaga ang kidnapan si Lolo para takutin ako. Pagkasabi nito, binabaan ako ng telepono ni Yang Ting. Ang Villa de Asuncion ay isa sa mga high-end na subdivision na itinayo ng pamilyang Ihi sa mga nangungunang lungsod sa Pilipinas. Sa sandaling ito, nakaupo si Althea Benaventura sa sofa sa sala, nakalagay sa kanyang hita ang laptop. Mabilis na nagtatype ang kanyang mga daliri. Ang security camera ng Ifaith Mansion kagabi ay binura na maraming mga eksena. Sinusubukan niyang bawiin. Lumapit si Yang Ting kay Althea Benaventura at nagsalita. Ginoong Ihe, nasa daan na siya. Pagkarinig nito, umiti ng malamig si Althea Benaventura. Wala pang kalahating oras nang dumating ako sa Villa de Asuncion. Nang makapasok ako sa bahay, sumugod ako sa harap ni Althea Benaventura na parang nakakita ako ng baril. Althea Benaventura, ano ang ginawa mo kay Lolo? Isinara ni Althea Benaventura ang laptop at mumiting tumingin sa akin. Sino si Lolo? Galit akong umiti. Huwag kang magpanggap na tanga sa akin. Ang pagkidnap mo kay Lolo para takutin ako ay nagpapatunay na alam mo na ang aking pagkakakilanlan. Pinikit ni Althea ang kanyang mga mata at sinusuri ako. Inangat ang kanyang mga labi at sinabing, kung gayon, dapat kitang tawagin na Aris o Izzy Feng. Hinawakan ko ng mahigpit ang aking kamao. Namilog ang mga mata ko na nakatitig kay Althea Benaventura. Si Izzy Feng ang aking tunay na pangalan. Si Aris ang karaniwang pangalan. Noong mga taon ko sa ibang bansa, para maiwasan ang aking pagkakakilanlan, binago ko ang aking pangalan kay Aris. Dahil madalas kong ginagamit ang pangalang ito, nasanay na ako rito. Naalala ko rin na nang mawalan ka ng alaala, at nang magpahayag ang pamilyang Ife ng kamatayan ni Ife Feng, walang gaanong pagkakaiba. Pagkatapos, idinagdag ko ang mga salita na sinabi mo kagabi, kaya naglakas loob akong hulaan na ikaw si Ife Feng, na namatay 2 taon na ang nakalipas, sambit sa sarili ni Althea. Ibinuka ko ang aking balikat. Yamang ang lahat ay katotohanan, wala akong itatago. Itinaas ko ang aking ulo at tiningnan siya. Tama, ako si Izzy Feng. Tiningnan ako ni Althea Benaventura at tinanong, kailan mo nabawi ang iyong mga alaala? Tiningnan ko siya na may malamig na mga mata. Sa araw na iminungkahi mong magdiborsyo. Naalala ni Althea ang eksena noong araw na iyon at kumunot ang kanyang noo. Tumawa ako at nagsabing, dapat kitang pasalamatan. Kung hindi dahil sa iyong pagiging walang puso, marahil hindi ko pa mababawi ang aking mga alaala ngayon. Tiningnan ako ni Althea Benaventura na may masamang ekspresyon. Izzy Feng, kailangan mo ba talagang maging sarcastic sa akin? Hindi ako tumugon. Hindi ko kailangang magkaroon ng magandang ugali para sa isang dating asawa. Hindi ko na masabi ang galit ni Althea Benaventura. Matagal niyang tinitigan ang aking mukha at biglang nagtanong, tanungin kita, anong oras ka umalis kagabi? Nagulat ako. Hindi niya nabanggit, ngunit pagkabanggit niya, muli akong nagalit.
Naghanda na akong magalit, ngunit biglang lumapit si Althea, at nakita ang isang matalim na tingin sa aking mukha. Ngayong umaga, nang tawagan kita, bakit nasa tabi mo si Arian? Huwag mong sabihin sa akin na magkasama kayo buong gabi. Matapos marinig ang sinabi ni Althea Buenaventura, nagulat ako. Pagkatapos, naunawaan ko ang kahulugan sa mga salita ni Althea. Agad akong namutla. Hindi ko inaasahan na ayaw niyang aminin ang nangyari kagabi. Tinitigan ko si Althea Buenaventura at nakita ang kanyang sarili na ngumiti. Tama, magkasama kami kagabi. Nanigas ang mukha ni Althea. Malinaw na mayroon din siyang gamot tulad ko, hindi kaya malayo siya at kasama si Ariana. Nagdagsaan sa aking puso ang pagkayamot, gustong-gusto ko nang laslasin si Ariana. Siya ang asawa ko, ngunit nagkaroon siya ng isang gabi na walang anumang gulo sa ibang babae. Isay Fong, bakit ka ganoon kagarapal? Malamig kong tiningnan si Althea Buenaventura. Tama, wala akong hiya. Kung hindi, sa 2 taon ko na parang aso, hindi ako magpapanggap na nasa tabi mo. Kapag naiisip ko, nakakaramdam ako ng kaunting pagod. Hindi ko kailangang magtiis sa ganoong kahirapan. Masamang tiningnan ako ni Althea at pinikit ang kanyang mga mata. Bigla niyang hinawakan ang aking braso at hinila ako sa itaas. Balak ko sanang kunin ang aking kamay, ngunit bigla akong nadulas at nahulog. Susubukan sanang tulungan ako ni Althea, pero huli na ang lahat. Napanood niya akong tumama sa gilid ng mesa. Nagdugo ako sa ulo, kaya namula ang mga mata ni Althea. Agad siyang sumugod para tulungan ako. Umalis ka. Huwag mo akong hawakan. Hinawakan ko ang aking sugat at mahinang umasa sa mga bisig ni Althea. Sinubukan kong magpumiglas, ngunit wala akong lakas. Natakot si Althea at sumigaw. Yang Ting, tumawag ka ng doktor. Sa lalong madaling panahon, tumawag si Yang Ting sa doktor sa villa. Sinuri ng doktor ang aking noo. Ang sugat ay medyo malalim at kailangang tahiin. Ininom ko ang gamot at hindi pa ako nagpapahinga. Ngayong nasugatan ako, napakasakit at hindi komportable, kaya nakatulog ako. Nakatanaw si Althea sa kama na tinitingnan ang doktor na tinatahi ang aking sugat. Unti-unting kumalma ang kanyang emosyon. Anong nangyari sa kanya? Bakit siya nawalan ng kontrol nang dahil lang magkasama si Gifei Hao Chen at si Ariana kagabi? Kagabi nang inuming niya ang katas, napagpasyahan na gamitin ang parehong amoy ng magkasama. Sa sitwasyong iyon, manatili sa kanyang tabi ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Pero bakit naglakas loob na magtago at pumunta kay Althea nang hindi ako pinili? Si Althea Buenaventura ay ayaw aminin na siya ay kinakabahan at nasasaktan. Sa sandaling ito, biglang pumasok si Yang Ting. Ipinadala ni Ginoong Isi ang isang alalay para sabihin na sinaliksik niya na kung sino ang naglagay ng gamot sa tsaa mo noong nakaraang gabi. Siya ang naglagay. Ngumiti ng malamig si Althea. Hindi niya inaasahan na ang mga bagay ay ganoon kasimple. Ang malaking posibilidad na si Ihai Rende ay gustong mahanap ang isang kapalit para linlangin siya. Panatilihin natin ang mga tao at ituloy natin ang pagsisiyasat. Muli akong nagising sa madaling araw. Walang malay na gustong itaas ang kamay at hawakan ang aking noo, ngunit may naramdaman akong malamig na kamay. Ang sugat ay nababalutan na, tinitigan ko ang mapuot na mukha ni Althea. Gusto ko sanang sumpain ang isang tao. Althea Buenaventura, ano bang ginawa ko para tratuhin mo ako ng ganito? Umupo si Althea sa kama at hindi nagsalita. Tinitigan ko siya. Althea, nagdiborsyo na tayo. Nagdiborsyo na tayo, naiintindihan mo ba? Anong hitsura ng dapat ibigay ng isang dating asawa? Ang dating asawa. Ngayon, na naririnig niya ang 2 salitang ito, galit na siya. Hindi kaya mahal na mahal ako nito, maliban na lang kung naalala ko ang pakiramdam para sa kanya. Hawak ni Althea ang aking kamay. Nagbibilang pa rin tayo sa panahon ng konsiderasyon sa diborsyo. Maaari pa rin akong magbawi ng diborsyo. Pagkarinig ng sinabi ni Althea, agad akong nagmadali. Althea, huwag kang sumalungat sa etika. Ikaw ang nagmungkahi ng diborsyo. Sinunod kita, pero gusto mong magsisi ngayon? Hindi ganoon kadali. Anong tingin mo sa akin? Tinitigan ako ni Althea. Huwag mo akong galitin, gagawin ko ang anumang bagay. Huwag mong kalimutan na hawak ko pa rin si lolo mo. Halos malimutan ko ito. Hawak pa rin niya si lolo sa kanyang mga kamay.
Hinawakan ko ang kwelyo ni Althea Benaventura. Althea, subukan mo lang nagalawin si Lolo, hinding-hindi kita patatawarin. Nang dahil sa labis na pagkabigla, nagsimula muling sumakit ang ulo ko. Unti-unting sinuportahan ako ni Althea na huwag gumalaw. Pinadalhan ko ang isang tao para ipadala si Athie sa Maynila na inaayos na ang pangkat ng mga doktor, kaya ibibigay ko sa kanya ang pinakamahusay na paggamot at pag-aalaga. Hindi mo kailangang mag-alala. Nadama ni Althea na sa pagkakataong ito, malamang na hindi na ako babalik. Gusto niyang panatilihin ako rito, ito ang pinakasimple at direktang paraan. Hanggat si Athie, ako ay pupunta sa anumang sulok ng mundo. Hinawakan ko ang kamao ko at tinitigan siya. Althea, ano ba talaga ang gusto mo? Sa walang laman na sakramento, malamang na lumitaw ang mapang-akit ng ngiti sa mga labi ni Althea. Tumahimik ng ilang sandali at biglang sinabi, "Ay Thai Hao Chen," bigla akong nagbago ng isip. Hindi ko na gustong makipaghiwalay pa. Nagulat ako. Hindi na gustong makipaghiwalay? Tinitigan ko si Althea sandali at ngumiti. Kung hindi ka na gustong makipaghiwalay, paano ang dating boyfriend mo? Gusto mo bang magpadala ng 2 barko? Anong kalokohan na 2 barko? Sinabi sa akin ni Althea. Ang huling maling impormasyon ay hindi namin mahanap. Nanginig ang ngiti sa aking mukha. Kaya naman biglang nagbago siya ng isip. Kung hindi niya nahanap ang kanyang dating kasintahan, malamig ko siyang tinitigan. Althea, hindi ako tuta na kinuha mo lang at itinapon kung kailan mo gusto. Huwag mo akong ituring na kapalit para sa dati mong boyfriend. Kumunot ng mahigpit ang mga kilay ni Althea. Hindi kita tinatrato bilang kapalit para sa sinuman. Iwinagayway ko ang aking kamay. Hindi mahalaga kung ano ang sasabihin mo, hindi ako mananatili sa tabi mo pa. Malamig kong tiningnan si Althea at nagdagdag ng isang salita. Althea, hindi na ito magiging matamis. Tinitigan ako ni Althea. Kung ito ay matamis o hindi, kakailanganin mong tingnan bago mo malaman. Hindi ko na masabi pa. Nakaramdam ako ng kakilakilabot na pagkayamot. Bakit hindi ko napagtanto sa una na ang babaeng ito ay talagang walang hiya? Nang makita na may sasabihin pa ako, inunahan na niya ako sa pagsasalita. Fong, wala akong ibang intensyon. Hanggat gusto mong maging ligtas si Lolo, gamitin mo si Lolo para takutin ako, hahayaan ko. Hindi tumatawa na tumingin sa kawalan ng lakas. Pinakitang hindi nagkakaintindihan ang mga labi, ano ang nakakatakot. Kung gusto ko, hindi talaga makakawala. Iniisip ko kung may gusto pa sa akin. Hanggat hindi ako makakapagpasya, wala siyang magagawa. Pinatigil niya ako, "Wag akong magmadali, maghintay ka." Para malaman niya kung ano ang totoo, ano ang gusto ko. Ano ang totoong mahalaga sa kanyang puso. Nakita niya ang kanyang puso, wala akong nagawa, nakatulala at tumingin lamang sa nakakasilaw na pagmamahal niya para sa kanya. Wala akong balak magsalita pa. Humiga ako. Nagsinungaling siyang nagtulog-tulugan. Hinawakan ni Althea ang telepono ko sa mesa at biglang tumunog ito. Tiningnan ko ang mukha ay mukhang kapareho ni Arian. Nakatitig sa telepono si Althea habang nilalabas ang malamig na hangin. Sa huli ay sinagot niya rin. Ang boses ng babae sa loob ng telepono ay kumakabog at malinaw na tumaas, "Aris, nasa nursing home ka na ba? Hindi ka ba tumatawag kay Lolo, nasaan ka?" Sa isang malamig na boses na sumagot si Althea, "Nasa tabi ko si Eva Hao Chen." Boses ni Althea. Sa kabilang panig, nagulat si Althea ng telepono at nagsalita sa sobrang pagkabigla, "Althea, hindi ka naman bastos. Saan mo siya dadalhin?" Althea, ang dating nobyo ay nasa aking sinapupunan. Sa kadahilanang iyon, nakatakda sa akin na umalis ng maaga si ate. Kapag nag-usap ka sa ibang tao, maaari kang pumunta kasama ang sinuman sa inyo. Sa sandaling iyon, sinabi ni Yang Ting sa tabi ni Althea, sa kabila ng masamang balita, at binasa ng malakas ang lahat ng naibalik na impormasyon na nagdudulot ng kapayapaan. Sa ganitong paraan, sa 2 pangalan, isang bagong bagay ang nabuo ng walang hanggan sa loob, habang ang kahulugan noon ay walang kaparis, nagdudulot ng kahusayan mula dito, higit pa sa kinakailangan ng tao. Si Lam ay nagtulak na nakapahinga ako, dahil ginawa iyon, tumahimik ako, humihiwalay mula sa katotohanan na wala akong kahit saan man. Pagkahapo ko, umalis ako sa kama ng hindi namamalayan at umalis kasama ang Althea.
Ang taong iyon ay dumating upang tumulong sa amin at nagsabi na hinanap din sa buong gusali ang sinuman sa nakaraang 1 oras kung saan inilagay ang katawan. Pagtingin sa ilalim, kailangan kong gumawa ng paraan upang matukoy ng mas mabilis ang kahulugan na iyon. Pagdating kay Althea, alam ko na wala doon si Ariana o anumang koneksyon dahil ito ay tungkol kay Lola. Gusto kong sabihin noon na ayokong maglakad sa ganitong kasamaan, pero ang totoo ay naghintay pa rin ako sa ganitong gabi. Nung pagdating nung kausap ko na nagtatrabaho doon, mas mabilis pang tumugon yung mga mata niya, alam na nila kung nasaan kami. Narinig ko ang kanyang malamig na boses, sinabi nitong sa labas ng kahon na nilagyan niya sa bagong bahagi ng aming koneksyon, alam nito, at mas nagbabala iyon kung gusto naming protektahan ang mga bahagi. Doon po kayong dalawa, hindi ako nagbibiro o magpapasalamat man lang dahil ang lahat ng iyon ay tungkol sa inyo at nakabalik lang kayo, kinailangan kong tulungan si tita ng walang katapusan. Alam ni Althea kung ano ang tama sa akin, maging kung ano ang tungkol sa sinuman sa kanilang buhay na hindi sila dapat maging kabilang. Kailangan ang mga ito doon. Nang malaman ko na si Ilfey naman ay nahak na at nawala na mula sa ward ng mga gamot, agad akong nabalisa. Ipinadala niya sa aking pag-iisip na tumulong kung siya ang magiging tama sa maling kategorya sa lugar na ito. Naikakasal si Gilsay Houchen at Jiang Yueting 3 araw mula ngayon, kung anong regalo ang dapat kong planuhin sa kanila. Kung ganito rin ang mga kondisyon noon, bakit napakahirap ilista ang mga ito na maging ganito? Nakatayo siya sa mga ganoong kadahilanan na nakapalibot sa iba't ibang gusot, at wala talagang anumang kinakatakutan doon. Sa aking kaso ay nakita ni Althea na sumakay ako sa sports car ng mas mababa, hindi ko ito nakita sa ganong mukha mula noon. Nakuha ko na ng kaunti, bago pa man ako nakapunta na nagkahiwalay at nagsimula ng kumalat. Pagkatapos ay pumasok ako sa loob ng kanyang sinasakyang van at naging mali ako mula roon. Sa sandaling inihinto ko ang kotse, ginawa ko ang kanyang pangalan. Lumabas ako nang wala nang hihigit. Ano ang mali sa gusto mong dalhin ka rito? Tiningnan siya sa pagkabigla, nagbalik tanaw, kinakabahan, sinabi ang kabilang panig, sa lugar na mayroon kang mga kadahilanan sa aming paligid. Ang Haizi ay kilala bilang lugar sa mga lungsod tulad niyan sa industriya ng ilaw. Ang ilan ay tumawag doon sa hindi katakot-takot at hindi nakikitang pagtatago doon para maglapat ng mahika. Isinara ni Althea ang kabilang pinto na kailangan naming pasukin, at sinunod ang taong gumabay sa kanya, humigit kumulang sa paligid ng buong lugar. Hindi siya humiling ng anumang iba pa at ibinigay sa kanila ang isang simpleng item para gawin iyon. Sa loob niyon ay walang labis, kaya lahat ay nakatingin na lamang sa loob. Lumapit ang susunod upang ipakita sa kanya ang loob at makilala siya sa karamihan ng tao. Isang grupo ng mga gumagala na gustong bigyang kahulugan at nakakabigla sa pagkasangkapan. Gustong dalhin si. Sa Europa, maraming kwento pa rin ang kumakalat tungkol sa kanya. Pabulong na sinabi ni Althea sa kanyang sarili na maswerte siya at nakatagpo niya ang isang karakter tulad ng Phantom Angel sa underground arena sa bansa. Shit, bulag ba ako? Paano magiging Phantom Angel? Matagal na siyang umalis sa mundo ng boxing. Bakit siya lumitaw dito? Walang sinuman sa mga naglalagi sa arena ang hindi nakarinig tungkol sa Phantom Angel. Iyon ay isang maalamat na figura sa underworld boxing. Siya ay dakilang nakatatanda. Kilala siya mula sa pagiging mature lamang, ang kapangyarihan ng kanyang mga kamao ay malakas sa pagpuksa. Walisin ang lahat ng underground arena sa Europa. Mula nang mag-debut siya hanggang sa siya ay tumalikod, hindi siya nagkaroon ng isang pagkatalo. Ang nagawa sa loob ng 2 taon sa underworld arena ay hindi pa rin nalampasan hanggang ngayon. Ang lahat ng madla sa podium ay nabigla. Napakabilis, umakyat ang reperi sa stage na sinusundan ni David. Pinigilan ng lahat ang kanilang hininga at tumingin sa daan sa kabilang direksyon, naghihintay ng may kasabikan. Pagkaraan ng 10 segundo, isang lalaking nakasuot ng gintong maskara ang dahan-dahang lumabas. Mukha siyang bago, ngunit walang kahit anong emosyon sa kanyang matatalim na mata. Kumulo ang madla sa isang grupo. Ang malaking screen sa itaas ng stage ay patuloy na nag-a-update ng halaga ng premyo ng labang ito. Mula sa ilang bilyon hanggang sa daan-daang bilyon, ang halaga ay hindi tumigil sa pagtaas. Si Althea Buenaventura na nakatayo sa mga podium ay medyo nagulat. Iyon ay si Aris.
Kahit na nagsuot ako ng maskara, nakilala pa rin ako ni Althea sa isang tingin. Aris! Bumaba ka rito. Halos mapaos na sigaw ni Althea Buenaventura, tinulak ang karamihan ng tao papunta sa stage. Alam ba niya kung ano ang ginagawa niya? Nasaktan lamang siya ilang oras na ang nakalipas, ngunit naglakas loob pa rin siyang lumaban sa stage. Aris! Bumaba ka rito. Hindi nag-alala si Althea sa lahat. Gusto niya lamang sumugod sa ilalim ng stage. Sa kasamaang palad, masyadong mataas ang damdamin ng madla. Hindi siya makalusot. Napakabilis, nagsimula ang laban. Sa sandaling tumunog ang kampana, nakita ko ang sarili na naglalakad sa patungo kay David na parang kidlat. Sa isang kisap mata, ang aking kamao ay dumampi na sa kanyang mukha. Hindi rin si David ay madaling takutin. Bagamat sinuntok siya, nagawang niyang tumugon at agad na lumaban. Nang makita ko ang kanyang kamao na papunta sa ulo ko, tila lumundag ang puso ni Althea palabas ng kanyang dibdib. Gayunpaman, sa sandaling ito, agad kong nakaiwasan. Sa kabilang banda, lumundag ako sa ere at lumipad sa tabi ni David. Isang malakas na suntok ang tumama sa kanyang mga tadyang. Sa stage, bumulong si David sa sakit. Malapit na siyang mapunta sa ilalim ng stage. Walang tigil na umuungal at sumisigaw ang mga tao. Padami ng padami ang damdamin sa hangin na puno ng pagsabog at pagkahibang. Namula ang mga mata ni David na nagresulta sa pagiging mas malala sa kanyang atake, ngunit nagawa kong iwasan ang bawat atake. Sa paglaon, ang mga kasalanan ni David ay nalantad. Mayroon na siyang maraming sugat sa kanyang katawan, at ang kanyang mukha ay namaga na parang ulo ng baboy. Sa kabilang banda, hindi lamang ako nakaranas ng sugat, pati na ang aking hairstyle ay walang gulo. Hindi ito away, malinaw na pinapahirapan ko lamang si David. Hindi nagtagal ang laban. Sa wala pang 1-0 minuto, napahiga ako ng ang kanyang pagtapak at nagliliyab na bumagsak sa stage, walang malay. Muling bumaha ng hiyawan at dagundong. Ang lahat ay sumisigaw ng pangalan ko. Nakatayo ako sa gitna ng stage. Isang buong sinag ng ilaw ang nakatuon sa akin. Sa malaking screen, malapit nang mapanood ang aking mukha. Wala na ang naglakas loob na mag-alinlangan sa kapangyarihan ng Phantom Angel. Hindi ako nagbigay ng anong kaduda-dudang katotohanan dahil ang damdamin ko ay mabilis sa sinuman ngayon. Ngayong araw, nasaksihan ko ang isa na gumawa ng laban na napakagaling mula kayo sa katahimikan ng mga kahirapan para kumita ng kabuhayan. Ang mga tao, at anong swerte na kayo noon, sinigawan ni Althea ang isa, napakaraming sinabihan sa labas ng nagaganap. Sa ilalim ng stage, lahat ay naghihiyawan at naghikayat, isiniwalat ang paborito sa kanilang puso, maliban kay Althea Buenaventura. Sa gitna nito, ang pag-iwi ng mukha niya ay nagpakita doon sa malaking mukha at parang na ang taong nagkaroon ng mukha na kumikilos bilang isang masamang mundo na binihisan sa labas. Hindi nagkakaroon ng anumang pakiramdam at kung paano ito nakaranas sa katawan at puso ng isa. Hindi natin maihihiwalay ang pangyayari na pinagmulan ng walang nakikitang galit kung saan ito inilagay. Napakalaki na siyang magawa at kung paano ang kanyang mga damdamin at pag-ugali ay magkakaiba mula nang maganap ang lugar na iyon. At mula noong wala pang 1 minuto ang nakakalipas, ang kaagad na pag-iisip ay tila nangyayari sa kanya. Nang may paalala sa kanya, nadama niyang nag-iisa, nais niyang tumahimik kasama ako sa malayo. Nang makita kong tumatakbo si Althea, tumakbo siya mula sa kung nasaan ako, nagtulak ng nakatingin kay Althea. Hindi ako naroroon, naisip kong hindi siya napahiya at mabilis kong kinunan iyon. Alam ba niya ang ginagawa niya? Sa bagong paglalakbay, wala akong ibang masabi, ngunit bumigay para mahawakan ng malakas ang kamay niya, at wala nang mas mahusay pa sa akin. Naunawaan ko lang noon at ipinakita ko ang pangalan kung ano ang aking pagmamalasakit sa mundo ngayon, magkakaroon ng dalawa sa mundo, nakatitig sa kanya, hindi natatakot, sinabi ko kung saan hahantong ang taong ito na sabihin iyon. Nakita ko si Althea na walang nagawa sa kung saan hahantong yun, at nagmaneho pa ng kanyang ulo sa harapan ko. Malalamig ko siyang tinitigan at pakiramdam ko ay magagalit ako sa lahat ng aking pinagtiisan. Ang susunod sa akin ay may sinabi sa kanyang mga aksyon kung paano niya ibibigay ito, hindi na ba niya matatapos ang panghabang buhay na mga alalahanin na binibigkas kung kailan niya makukuha ang kanyang pinakamagandang desisyon sa aking puso. Ang katotohanan ay nilalayon sa mga pagkakataong iyon dahil hinila kanya ng palayo,
at kung hindi man, may nagawa akong paraan para mapagtanto ang sinuman. Nang makita ni Althea kung bakit ko gustong matapos iyon, umasa ako ng sobra sa sandaling makapasok ako sa sport car. Tinitigan ako, sinubukan akong malaman. Hindi ako makikipag-usap sa iyo pagkatapos noon. Nagmaneho si Althea, minsan ang sumusulyap sa nakatulog sa kanyang mukha, at nakita ang mukha ng mahaba. Althea, gaano karaming mga pagkakakilanlan ang mayroon ka? Biglang sinabi ng ilang kilong puso, na may ilang bagay na dapat malaman, kaya bumisita ako sa buong sandali hanggang sa dumating ako kung ano kami, at may magandang nakakagambala sa akin. Ang anak na lalaki sa pamilyang Ihe, si Chi Sai Hong, ay ikakasal sa akin, pati na rin ang Underground King, nagpasya siya sa kung ano ang gusto kong maging. Hindi malala sa akin na maunawaan dahil hindi ko inaasahan na ito pa rin si Lin, minsan pa ay gusto na akong hanapin. Nagmaneho si Althea sa villa, na nakaraan ang gabi, nilinisan ko ang sugat ko at ininom ang mga reseta ng antibiotic. Pagkatapos noon, nagsimula akong maglaro ng laro ng paghihintay. Si Lola mismo, hindi gaanong kilala si Ki at naghintay ang pangalawang bagong mundo ng nakahanda. Nagtanong ako at bumuntong hininga kung may masigit pa sa isang naglakas loob dito at sa akin. Kung sino ba kung gaano karami na kaming mga kapwa naglakas loob upang mailibing dahil lang sa ganitong kadahilanan. Sa isa sa dalawang mundo, ang kapangyarihan noon at ang magbibigay daan sa pag-usad ng isa, ano kung hindi ganoong ganap? Para sa mundo, sa hindi katapusang pagnanais mula noon, kung ano ang nakita, isang sulyap, nais kong makit. Sa Europa, maraming kwento pa rin ang kumakalat tungkol sa kanya. Pabulong na sinabi ni Althea sa kanyang sarili na maswerte siya, at nakatagpo niya ang isang karakter, tulad ng Phantom Angel, sa underground arena sa bansa. Shit, bulag ba ako? Paano magiging Phantom Angel? Matagal na siyang umalis sa mundo ng boxing. Bakit siya lumitaw dito? Walang sinuman sa mga naglalagi sa arena ang hindi nakarinig tungkol sa Phantom Angel. Iyon ay isang maalamat na figura sa underworld boxing. Siya ay dakilang nakatatanda. Kilala siya mula sa pagiging mature lamang, ang kapangyarihan ng kanyang mga kamao ay malakas sa pagpuksa. Walisin ang lahat ng underground arena sa Europa. Mula nang mag-debut siya hanggang sa siya ay tumalikod, hindi siya nagkaroon ng isang pagkatalo. Ang nagawa sa loob ng 2 taon sa underworld arena ay hindi pa rin nalampasan hanggang ngayon. Ang lahat ng madla sa podium ay nabigla. Napakabilis, umakyat ang reperi sa stage na sinusundan ni David. Pinigilan ng lahat ang kanilang hininga at tumingin sa daan sa kabilang direksyon, naghihintay ng may kasabikan. Pagkaraan ng 10 segundo, isang lalaking nakasuot ng gintong maskara ang dahan-dahang lumabas. Mukha siyang bago, ngunit walang kahit anong emosyon sa kanyang matatalim na mata. Kumulo ang madla sa isang grupo. Ang malaking screen sa itaas ng stage ay patuloy na nag-a-update ng halaga ng premyo ng labang ito. Mula sa ilang bilyon hanggang sa daan-daang bilyon, ang halaga ay hindi tumigil sa pagtaas. Si Althea Buenaventura na nakatayo sa mga podium ay medyo nagulat. Iyon ay si Aris. Kahit na nagsuot ako ng maskara, nakilala pa rin ako ni Althea sa isang tingin. Aris! Bumaba ka rito. Halos mapaos na sigaw ni Althea Buenaventura. Tinulak ang karamihan ng tao papunta sa stage. Alam ba niya kung ano ang ginagawa niya? Nasaktan lamang siya ilang oras na ang nakalipas, ngunit naglakas loob pa rin siyang lumaban sa stage. Aris! Bumaba ka rito. Hindi nag-alala si Althea sa lahat. Gusto niya lamang sumugod sa ilalim ng stage. Sa kasamaang palad, masyadong mataas ang damdamin ng madla. Hindi siya makalusot. Napakabilis, nagsimula ang laban. Sa sandaling tumunog ang kampana, nakita ko ang sarili na naglalakad sa patungo kay David na parang kidlat. Sa isang kisap mata, ang aking kamao ay dumampi na sa kanyang mukha. Hindi rin si David ay madaling takutin. Bagamat sinuntok siya, nagawang niyang tumugon at agad na lumaban. Nang makita ko ang kanyang kamao na papunta sa ulo ko, tila lumundag ang puso ni Althea palabas ng kanyang dibdib. Gayunpaman, sa sandaling ito, agad kong nakaiwasan. Sa kabilang banda, lumundag ako sa ere at lumipad sa tabi ni David. Isang malakas na suntok ang tumama sa kanyang mga tadyang. Sa stage, bumulong si David sa sakit. Malapit na siyang mapunta sa ilalim ng stage. Walang tigil na umuungal at sumisigaw ang mga tao.
Padami ng padami ang damdamin sa hangin na puno ng pagsabog at pagkahibang. Namula ang mga mata ni David na nagresulta sa pagiging mas malala sa kanyang atake, ngunit nagawa kong iwasan ang bawat atake. Sa paglaon, ang mga kasalanan ni David ay nalantad. Mayroon na siyang maraming sugat sa kanyang katawan, at ang kanyang mukha ay namaga na parang ulo ng baboy. Sa kabilang banda, hindi lamang ako nakaranas ng sugat, pati na ang aking hairstyle ay walang gulo. Hindi ito away, malinaw na pinapahirapan ko lamang si David. Hindi nagtagal ang laban. Sa wala pang 0 minuto, napahiga ako ng ang kanyang pagtapak at nagliliyab na bumagsak sa stage, walang malay. Muling bumaha ng hiyawan at dagundong. Ang lahat ay sumisigaw ng pangalan ko. Nakatayo ako sa gitna ng stage. Isang buong sinag ng ilaw ang nakatuon sa akin. Sa malaking screen, malapit nang mapanood ang aking mukha. Wala na ang naglakas loob na mag-alinlangan sa kapangyarihan ng Phantom Angel. Hindi ako nagbigay ng anong kaduda-dudang katotohanan dahil ang damdamin ko ay mabilis sa sinuman ngayon. Ngayong araw, nasaksihan ko ang isa na gumawa ng laban na napakagaling mula kayo sa katahimikan ng mga kahirapan para kumita ng kabuhayan. Ang mga tao, at anong swerte na kayo noon, sinigawan ni Althea ang isa, napakaraming sinabihan sa labas ng nagaganap. Sa ilalim ng stage, lahat ay naghihiyawan at naghikayat, isiniwalat ang paborito sa kanilang puso, maliban kay Althea Buenaventura. Sa gitna nito, ang paggiwi ng mukha niya ay nagpakita doon sa malaking mukha at parang na ang taong nagkaroon ng mukha na kumikilos bilang isang masamang mundo na binihisan sa labas, hindi nagkakaroon ng anumang